257. Ang surgerized na mukha ni Nia Howell ay binugbog ng masama, lahat ay baluktot. Lumakad papunta sa kanya si Kane Brook at mabilis na sumulyap. Nagsimula ang galit sa loob niya. Nais niyang magsaya sa bahay niya Jamie Brook ng gabing iyon. Sino ang mag-aakala na si Nia ay magiging ganito? Nasira ang mood ni Kane. Ang paningin ni Kane ay nakarating kay Jamie na hindi rin nakakaya. Anong nangyari? Malamig na nagtanong si Kane. Tapos na kami. Tapos na kami. Iyon ay si Kane Brook mula sa pamilyang Brook. Tanga ka talaga Harvey. Ngayon ay hindi na siya makalayo. Si Kane ay palaging naging baluktot. Hindi lamang si Harvey ang mahaharap sa mga kahihinatnan, pati si Mandy at ang mga batang babae din. Ang pangkat ng mga mag-aaral ay nanginginig tulad ng mga dahon sa isang sanga ng puno. Si Kane Brook mula sa pamilyang Brook ay isang walang awa na tao. Ang kanyang pangalan ay kilalang kilala, ang pagsasalita lamang ay sapat na upang takutin ang karamihan sa mga tao hanggang sa kamatayan. Hindi man banggitin, nakatayo siya rito sa sandaling ito, puno ng galit. Say, ito ang dahilan kung bakit kailangang maunawaan ng mga tao kung ano ang kaya nila. Wala pa siyang ideya kung ano ang magagawa niya at hindi magagawa. Sino ang nagsabi sa kanya na maging mapagmataas? Nagkaroon siya ng pagkakataon na umalis, ngunit hindi niya ito ginawa. Ngayon gusto ni Jamie na patayin na siya. Hindi rin siya papayagan na makaalis ni Kane. Narinig ko na ang pamilyang Brook ay nagmamay-ari ng isang korporasyon ng security, sila ay nakikisawsaw sa magkabilang panig ng maayos. Hindi lang ang pamilyang Brook. Si Liam Stone ang pinakamahusay na protector ng pamilya Brook, huwag kalimutan iyon. Ang pamilyang Brook at ang pamilyang Surrey ay hindi mas mahusay kaysa sa bawat isa, ngunit ang pamilya Surrey hindi man lang naglalagay ng daliri kay Liam Stone. Anuman ang dapat magtiis si Mandy Zimmer, ang pamilya Zimmer ay dapat na manahimik tungkol dito. Nabigla ang pangkat ng mga mag-aaral, na parang nakita nila ang pagtatapos ng pag-iibigan. Hindi sila maglakas loob na magsalita ng anuman dahil nasa panganib lamang ang kanilang sarili. Tumingin si Jamie kay Kane na parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas at agad na bumulusok sa sahig gamit ang kanyang mga tuhod, tumulo ang luha sa kanyang mukha at damaloy sa kanyang ilong. Uncle, kailangan mo akong tulungan. Tingnan mo, nalaglag ang aking ngipin. Kahit na ang mukha ni Nia ay nasira ngayon. Ang kanyang asawa, si Mandy Zimmer, ay kilala sa buong Niamey para sa kanyang napakarilag na hitsura. Hindi interesado si Kane sa anumang sinasabi ni Jamie hanggang sa narinig niya ang pangalang Mandy Zimmer. Nanlaki ang mga mata niya. Kumuha siya ng isang naliligaw na upuan at umupo dito habang nakatingin kay Harvey York. Nagpadala si Kane ng isang nakakamatay na tingin. Si Harvey ay nagpakita ng isang nakakahamak na ngiti. Dapat kang maging kilalang walang halaga na sako ng basura sa Niamey, isang live-in law. Hindi ako. Makapaniwala na ang isang taong katulad mo na hindi nagmamalasakit sa iyong dignidad ay darating sa teritoryo ng pamilyang Brook at gumawa ng isang kaguluhan. Masasabi ko lang na marami kang guts, bata. Bago pa man mabuksan ni Harvey York ang kanyang bibig ng isang malamig na tingin, pinutol na siya ni Kane. Ngayon, kung kaya mong kumbansihin ang iyong asawa at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na maglingkod sa akin ngayong gabi, at ikaw ay makakaalis dito, hahayaan ko ang insidente na mag-slide. Kung hindi, gagawin ko ang iyong buhay na isang buhay na impyerno. Inihayag ni Kane ang isang bibig na puno ng mga puting ngipin, tumatawa ng walang pag-iingat. Liam, malamig na sinabi ni Harvey. Ang dating paralitiko na si Liam, na nakaupo sa lupa, ay narinig ang tawag at agad na natakot ng higit sa kanyang paniniwala. Tumayo siya agad, at sumulpot sa pangunahing bulwagan. Si Kane ay nakaupo sa isang upuan, gumawa ng isang mapagmataas na mukha hanggang sa makita niya si Liam. Pagkatapos ay hindi niya namamalayan na tumayo. Alam ni Kane ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Liam. Ang tanging kadahilanan na ang pamilya Brook ay dumating sa kung ano sila ngayon ay dahil sa kay Liam Stone. Kung hindi ito para kay Liam,
Ang isang pangalawang klase na pamilya tulad ni Kane ay walang karapatang makisali sa industriya ng security. Tapos na kami, talagang nagawa namin. Dati, ito lang si Kane. Ngayon, kahit si Liam Stone ay narito. Ang tulala na ito, tapos na si Harvey. Hindi niya magagawang tumakas ngayon kahit na maghukay pa siya sa puntong ito. Ang swerte ng walang kabuluhang sako ng basura na ito ay napakasama. Ang pagharap kay Liam Stone matapos matalo ang kanyang mga tauhan ay mas masahol pa kaysa sa pag-atake lamang kay Jamie Brooke. Pinilit ni Kane ang isang ngiti at nagmadaling pumunta kay Liam. Boss Liam, ano ang nagdadala sa iyo dito? Ano ang isang pagkakataon? May isang eksena na naglalaro ngayon, nais mong manood tayo ng magkasama. Tumingin si Liam sa malamig na mga mata ni Harvey at natigil. Inikat niya ang kanyang kamay at sinapak sa bibig ni Kane nang walang pag-aatubili, na nalilito si Kane. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat susuportahan ni Liam ang pamilyang Brooke? Bakit niya lang sinampal si Kane sa buong mukha niya? O ako, ano ang nangyayari ngayon? Paano kung ang live-in son-in-law ay may ibang tao upang may backup siya? Nagbibiro ka ba? Bakit siya mananatiling isang live-in son-in-law kung mayroon siyang isang tao upang may backup siya? Kung gayon bakit tinamaan ni Liam Stone si Kane Brooke? Bumagsak ang mga panga ng mga mag-aaral, halos lumabas ang kanilang mga eyeballs. Ang pag-iibigan noong gabing iyon ay mabilis na nagbago, halos parang isang ilusyon. Ang pinakamahalagang bagay ay kalmado si Harvey at malamig na tumingin kay Liam. Mayroon ba talaga siyang ilang uri ng relasyon kay Liam Stone? Iyon ay tila hindi makapaniwala ang karamihan. Isang live-in son-in-law, na nagsisilbi sa mga tao ng mga footbath sa bahay, naglilinis ng banyo, paano siya at si Liam Stone, isang boss ng gangster na may mataas na tungkulin, ay may anumang uri ng koneksyon. Kabanata 258. Boss Liam, isa ang nagbabayad ng pera dahil sa buwang ito. Natakot si Kane Brooke. Hindi siya natatakot na magyabang sa harap ni Harvey York, ngunit sa harap ni Liam Stone, siya ay walang iba kundi isang iyaking bata. Ang mga mata ni Liam ay kasing lamig ng yelo, kaya mas nakakatakot kaysa kay Kane. Walang sinabi si Liam, at sinipa si Kane sa lupa. Boss Liam, ano ka ba nabigla si Kane? Pinuksan niya ang kanyang bibig, hindi alam na ang pagkilos na ito ay ang pagkamatay niya. Parehong papatayin mo ako ngayon. Umungol si Liam, at pagkatapos ay nagtungo kay Jamie Brooke upang bigyan siya ng isang sipa. Si Jamie ay gamulong sa buong lupa, na umiyak nang hindi tumitigil. Nanigas si Nia Howell, nagmadali siya sa harap ni Jamie at pinuprotektahan niya. Boss Liam, mayroon ka bang mga maling tao? Hindi kami ang nagpapatalo sa iyong mga kalalakihan. Tumahimik si Liam, at pagkatapos ay hinablot ang buhok ni Nia. Gamit ang kanyang isa pang kamay, sinimulan niyang sampilan ng paulit-ulit ang kanyang mukha ng ilang dosenang beses. Ikaw nosy na babae, ipinapakita ang aking pangalan sa lahat ng dako, habang ang paghagupit sa ilang mababang buhay mula sa pamilyang Brooke gamit ang iyong surgerized na mukha. Naisip mo ba talaga na ikaw ay isang tao? Ikaw ay isang kalapati na mababa ang lipad na walang alam, ngunit maglakas loob ka umakyat sa aking higaan. Sira ulo ka, at ikaw. Walang pigil si Liam, na inilalantad ang pamilya Brooke sa loob. Matapos marinig ito, ang mga mag-aaral sa paligid ay nahulog sa isang pinainit na tsismis. O mahal, iyon ay isang bagay. Sinubukan ni Nia na akitin si Liam, ngunit hindi niya ito pinapansin. Si Jamie, na umuungol sa lupa, naintindihan. Agad, hindi siya magiging malinis kahit na siya ay itapon sa dagat. Nagulat si Nia, naisip niya na ang pagdating ni Kane ay papayagan siyang maisakatuparan ang kanyang nakakahamak na hangarin. Kahit na sina Harvey York at Mandy Zimmer ay hindi binugbog hanggang sa kamatayan, hindi bababa sa gagawin nitong lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit si Liam, isang tao na hindi dapat paglaruan, biglang bumagsak at pinilit ang kanyang sarili na lumuhod.
Hindi niya may wrap ang kanyang isip sa oras na ito ng mga kaganapan. Boss Liam, nasa tabi mo kami. Slap, sampal. Pinigyan ni Liam si Nia ng isa pang sampal. Sino ang nakikipagtulungan sa iyo? Hindi kita nakikita na mga taong nakikipagsaydang sa akin kapag tinuruan. Kita na maging sibilisado at magalang. Laging ginagamit ang aking reputasyon sa bawat solong oras, ganap mong sinira ang aking pangalan. Babalaan kita ngayon. Mula ngayon, wala akong kinalaman sa pamilyang Brooke. Kabanata 259. Si Liam Stone ay mas bata na kapatid ni Tyson Woods. Matapat na nagsasalita, wala rin siyang karapatang maging nakababatang kapatid ni Harvey York. Hindi madali para sa kanya na manatiling buhay. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi niya dapat gawin sa sandaling ito. Hindi inilantad ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan, kaya natural na hindi rin siya naglakas loob na gawin ito. Malinaw niyang alam kung paano siya dapat makitungo sa pamilyang Brooke. Kung hindi niya masiyahan ang mga kahilingan ni Harvey sa araw na iyon, hindi niya masimulang isipin ang uri ng kamatayan na kailangan niyang harapin. Ano ang nangyayari? Liam, sumusuko ka na ba sa pamilyang Brooke? Imposible yan. Maraming taon na pinuprotektahan ni Liam ang pamilyang Brooke. Mayroon kaming isang matatag na relasyon sa bawat isa. Paano siya misteryosong sumuko sa amin? Maaari bang si Harvey ang taong gumawa? Hindi, siya ay isang walang halaga na basura. Paano niya magagawa? May pakiramdam ako na lumipat si Liam sa pamilyang Zimmer. Ang pamilyang Zimmer ay ang tanging pamilya na matagumpay na nakuha ang mga pamumuhunan mula sa bagong CEO ng York Enterprise. Si Mandy Zimmer ang may pananagutan sa proyektong iyon. Dapat gawin ito ni Liam dahil sa paggalang sa kanya. Pinatunayan ni Mandy na mayroon siyang malakas na koneksyon at isang pribilehiyong background upang makuha ang mga pamumuhunan mula sa York Enterprise. Ang pamilyang Zimmer ay maaaring tumalon lamang sa tuktok dahil dito. Dapat ay ginawa ni Liam ang pagpili na ito dahil dito. Kung iyon ang kaso, si Nia Howell ay medyo tahimik na nag-isip na maaari niyang maaapi ang pamilyang Zimmer. Matapos na magpakasal sa pamilyang Brooke, naglilingkod sa kanya ng tama. Ang mga mag-aaral na nanunood ng kaguluhan ay merong haka-haka ng dahilan sa likod ng kaguluhan. Mabilis silang nagpasya na dapat ito ay dahil sa ugnayan sa pagitan ng pamilyang Zimmer at York Enterprise. Kahit na si Liam ay isang nasa hindi magandang kalagayan mula sa mga lansangan, hindi siya naglakas loob na saktan ang pamilyang York. Ang pamilyang York ay kilala bilang nangungunang pamilya sa buong Southland. Hindi lang ito narinig, ito talaga ang kanilang background at totoong lakas. Si Liam ay magiging isang nakakatakot na tao sa anumang iba pang mga pamilya. Gayunpaman, siya ay walang iba kundi isang aso sa isang piling pamilya tulad nila. Siya ay walang silbi. Noon ay kinaladkad ni Liam si Nia upang lumuhad. Siya ay tumingin sa mga mata ni Harvey, ang kanyang sariling mga mata ay umikot sa paligid. Pagkatapos ay bumantong hininga siya. Sa isang malalim na paghinga at sinabi, Ginoo, York, Miss Zimmer, kasalanan ko ito sa oras na ito. Inaasahan kong pareho kayong maaaring magpatawad sa akin. Nakita ang mga pagngisi sa mga mukha ng madla. Lahat ng mga estudyante ay nagtaka sa pinangyarihan na paglalahad sa harap nila. Marami sa mga mag-aaral na lalaki ay malapit nang tumulo ang luha sa paghanga. Hindi nila inisip na si Mandy ang kahanga-hanga at mababang profile na ito ng sabay. Talagang maswerte si Harvey na siya ay pinananatiling asawa niya. Kabanata 260. Si Mandy Zimmer ay bahagyang nalilito nang makita si Liam Stone na kumikilos ng magalang sa harap niya. Hindi niya alam kung bakit pakikitunguhan siya ni Liam. Maaari ba ito dahil kay Harvey York? Ang problema ay hindi tinatrato ni Liam si Harvey sa anumang espesyal na paraan. Naisip niya na siya ay ibagsak lamang. Dapat kumilos si Liam sa ganitong paraan dahil sa pamilyang Zimmer. Habang si Mandy ay nagagalit pa rin sa sitwasyon, malamig na nagsalita si Harvey. May bumugbog sa aking asawa kanina at naisip na mapahamak ang aking asawa at ang kanyang mga kaibigan.
Nais din ng taong ito na lumuhod ako at gamulong palabas dito. Ang mga haka-haka ay narinig sa gitna ng karamihan. Sinabi ito ni Harvey sa isang payak at hindi mapagpanggap na paraan. Malapit nang lumuhod si Liam ngunit hindi siya naglakas loob. Nagawin ito nang makita niya ang babala na nakalarawan sa mga mata ni Harvey. Naalala niya ang mga utos ni Tyson Woods para sa kanya. Si Harvey ay isang napakababang profile na tao. Kung nang ahas siyang ilantad ang pagkakakilanlan ni Harvey, ay mag-aanyaya siya sa kamatayan ng kanyang sarili. Matapos gumuhit ng malalim na paghinga, sinabi ni Liam sa kanyang mababang tinig, Mr. York, Miss Zimmer, huwag kang mag-alala. Kasalanan ko ito sa oras na ito. Ipapaliwanag ko. Pagkatapos ay tumayo siya matapos sabihin ito at malamig na sumulyap kay Kane Brook at Jamie Brook. Sinabi niya nang walang pagpigil, parehong gumapang kayo rito. Kung maglakas loob kang tumayo nang wala ang aking permission, mamamatay kayo. Napangiwi sina Kane at Jamie sa kanyang mga sinabi. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng anumang mga galaw. Sinipa silang dalawa ni Liam na gumapang sa lupa at malamig na sinabi, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Malamig ang mga mata ni Kane. Siya ay isang tao pagkatapos ng lahat. Hindi siya nagsabi ng isang salita ngunit yumuko upang unti-unting gumapang palabas ng pasukan ng bulwagan. Alam niya na siya ay kasing ganda ng patay ngayong gabi. Ang pagkilos na ito ay para lamang sa kanya na pumili ng mga piraso ng kanyang kahihiyan. Si Jamie, sa kabilang banda, ay sumulyap kay Harvey nang may sama ng loob habang sinasabi sa kanyang tono na may paghihiganti, Harvey, Mandy, hindi ko kayo papayagan. Dadalhin ko ang aking paghihiganti laban sa inyong dalawa sa nangyari ngayon. Hindi siya naglakas loob na maghiganti kay Liam, ngunit hindi siya karapat-dapat na gawin ito kay Harvey. Tumawa si Harvey. Ang pamilya Brook ay medyo kamangha-mangha. Thug. Ipinagpalagay ni Liam ang isang scowling face at sumulong upang sipain si Jamie mula sa likuran. Ang galit ay ipininta sa buong mukha niya. Ang iyong mga salita ay naging sanhi lamang na ang pamilya Brook na tumigil sa pagkakaroon sa Neonhi mula ngayon. Hindi na kailangang magsabi si Harvey, ngunit malinaw na si Liam ay alam na ang pamilya Brook ay mapapahamak sa araw na iyon. Hindi rin kailangang magangat ng daliri si Harvey. Kailangan lang niyang iulat ang mga nangyari kay Tyson, at tiyak na gagawin niya ang mga kinakailangang pag-aayos upang puksain ang pamilya Brook. Ang pagsira sa isang pamilya ng pangalawang klase na tulad nito ay para sa young Master Harvey, ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Sa sandaling ito, nakita ni Liam ang pagnanasa na nasusunog sa mga mata ni Harvey. Ang taong ito ay pinapanatili ang isang mababang profile, ngunit siya ay mabigat sa parehong oras. Ito ang sa iyo, bitch. Hinatak ni Liam si Nia Howell sa pamamagitan ng buhok. Personal kung tuturuan ka ng isang leksyon. Pinananatili ni Harvey na kalmado habang nanunood ng eksenang ito. Ang mga kahihinatnan na mangyayari kay Nia ay wala na sa kanyang pag-aalala. Harvey, gusto kong magtungo sa ospital. Kailangan din nating makakuha ng isang pag-check-up para sa mga kaibigan ko. Ang puso ni Mandy ay naging malambot sa sandaling iyon. Siya ay matalino at alam kung ano ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi niya nais na manatili sa panunood. Ang paunang mga nagyelo na mata ni Harvey ay naging mainit. Sandali at sinabi, oo naman. Hahanapin natin ang doktor na may pinakamahusay na mga kasanayan sa medikal. Magiging maayos ang lahat. Sinuportahan ni Harvey si Mandy sa labas ng malaking bulwagan. Hindi na siya lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari sa likuran niya. Sina Cecilia Zachary at Angel Queen ay tumingin sa isa't isa at mabilis na sumunod sa kanya. Naramdaman lamang nila ang ilang pakiramdam ng seguridad kapag naglalakad sa likuran ni Harvey. Matapos magalang na tumingin kay Harvey na umalis sa lugar, pagkatapos ay itinulak lamang ni Liam ang ulo ni Nia. Ang paningin ni Liam ay tumama sa mga mag-aaral sa lugar at malamig na sinabi, kung may manggahas na magsabi ng isang salita tungkol sa nangyari dito ngayon, huwag mo akong sisihin sa mga kahihinatnan na madadalo mo mamaya.
Ang mga mag-aaral ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Hindi sila naglakas loob na magkaroon ng kaunting pagsuwi laban sa isang tulad ni Liam. Ang mga mag-aaral ay hindi kailanman sa kanilang mga ligaw na pangarap ay maaaring. Naisip na ang pamilya Zimmer ay umunlad ng kamangha-manghang antas na ito, na ang boss ng mga delinquents ay magbibigay ng paggalang sa kanila. Nagulo ang make-up sa mukha ni Nia. Nagkaroon ng isang malalim na sama ng loob sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya naglakas loob na magbunyag ng isang salita. Samantala, sumakay si Harvey kasama si Mandy at kanyang mga kaibigan sa kanyang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sila sa emergency department ng Niamey Hospital. Ang taong nagtatrabaho sa kagawaran ng emerhensya noong araw na iyon ay hindi sinasadya, si Ella Graves, na ngayon ay vice-presidente ng ospital. Si Ella ay medyo wala sa isip at pangit ang pakiramdam sa mga nakaraang araw. Nagsisisi siya na hindi kinuha ang numero ni Harvey sa araw na iyon. Una lamang siyang may kaalaman sa akademiko sa kanyang ulo. Hindi sinasadya na si Harvey ang isang mahalagang lugar sa kanyang puso. Nang dinala ni Harvey si Mandy sa kagawaran ng emerhensya, ang mga paa ni Ella ay nakadikit sa lupa. Medyo natigilan siya sa lugar at hindi na gumalaw. Dr. Graves, naramdaman ni Harvey na may isang bagay at kumaway sa harap niya. Si Mandy ay nakaramdam na medyo may kainahinala. Paano makilala ni Harvey ang isang babaeng doktor na mukhang siya lamang ang nagkaroon ng kanyang unang pag-ibig? Hindi pa niya narinig na nagsasalita siya tungkol sa babaeng ito. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga idol. Hanggang sa muli, God bless you all and have a nice day.